Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang kwento, ay muli ko lang pong hihilingin sa inyong mga mabubuting puso na pumindot ng like at mag-comment na rin ng kahit present man lang. Siguro naman hindi yun magdudulot sa inyo ng malaking perwisyo, di ba? Pindutin na habang nakikinig. Salamat sa iyo, katribo ah. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Sa bahagi naman ng tatlong babaeng birador, ay kasalukuyang kaharap ni Venus ang berdugong may itak. Kay Kim naman, iyong may malaking pabilog na palakol. At kay Micaela, ang gumagamit ng katana. Mabilis na sumugod ang berdugo kay Venus, habang makitang naglalabasan ng ugat sa ulo nito na halatang gigil na gigil. Agad namang sumalag si Venus sa pagtaga noong lalaki, pero pinaling noon ang pagkakasalag sa kanyang itak, sabay sampal ng siko nito patungo kay Venus. Mabilis gumulong papalayo si Venus dahil alam niyang nakasunod na agad ang follow-up attack ng kalaban. At tama nga siya, kung hindi siya nakayuko ay malamang tatayo siyang walang ulo. Dahil kahit itak naman ang gamit ng lalaki, kumikinang naman iyon sa talas. "Humanda ka sa akin, babae! Kapag natalo kita sa laban, ay hindi naman kita agad papatayin. Siyempre, ipaparanas ko muna sa iyo ang sarap na hindi mo pa natitikman bago kita ipadala sa kabilang buhay." "Ayoko nang binabastos ako!" sigaw pa ni Venus, sabay ang mabilis na pag-atake gamit ang katana. Mabilis ang ginawa niyang pag-atake, pero dalawa ang panalag ng kanyang kaharap. Iyong sandata noon na itak at ang kaliwang braso na may metal plate, kaya hindi niya iyon mahiwaan. Patuloy sa pagpapalipat-lipat ng pwesto si Venus at sinusubukang mabasag ang depensa ng kalaban. Sa hindi naman kalayuan ay naroon si Kim at ang berdugong gumagamit ng palakol. Dahil sa alam ni Kim na mahihirapan siyang pigilan ang hampas ng palakol, kaya hindi niya iyon sinasalag. Pilit niyang iniilaga ng pagyuko at palipat-lipat sa magkabilang bahagi. Hindi siya sigurado kung kakayanin niya ang bigat noon. Gayong malaki at makapal ang palakol, at ang lalaki naman na gumagamit noon ay mukhang malakas din. Kung gaano kabilis ang palipat-lipat ng pag-atake at ilag ni Kim, ay halos makahabol din sa kanya ng bilis ang berdugo. Hanggang sa biglang umikot ang berdugo at ipinalo ng mababa sa direksyong pahalang ang kanyang palakol, kaya hindi nakakayanin ni Kim na yukuan pa iyon. Ang tanging paraan na lang ay salagin niya ng kanyang katana. Inihanda ni Kim ang sarili sa ataking iyon at ikinalaso niya pa ang kanang paa sa kanyang likuran. Pero noong tumama sa kanya ang palakol, ay tila napakagaan niya lang at tumalsik siya sa malayo. Humampas din siya sa isang puno. Halos mawalan ng malay si Kim dahil sa lakas ng pagkakahampas, at sa kasamaang palad, tumusok pa sa may likuran niya ang maiksing sanga ng puno. Bumaon iyon sa kanyang laman. Naglakad papalapit kay Kim ang berdugo. "Ano, miss? Tapos na ba ang laban na ito? Ibang laban na ang ibibigay ko sa iyo. Isang masarap na laban. Iyong madadala kita sa langit. At kapag nakababa ka na, ay saka naman kita ihahatid sa impyerno." Tumatawang wika pa ng kalbong lalaki. Nakatingin lang si Kim sa lalaking iyon habang nanlalabo na ang paningin niya sa paligid. "Kim!" sigaw pa ni Micaela noong makitang nakasandal na lang si Kim sa puno at may lumalabas na dugo sa bibig nito. Sasakluluhan niya sana si Kim, pero papasugod na rin sa kanya ang berdugong gumagamit ng katana. kaya inuna niya ng depensahan ang sarili.
Noong makalapit na kay Kim ang berdugong kanyang katunggali, ay pinagsasapak siya noon sa mukha, habang hawak-hawak siya sa buhok. "Pasensya ka na, miss. Karinyo brutal ang estilo ko. Kaya lalamugin muna kita sa bugbog bago tayo magtungo sa exciting part." Wika pa ng lalaki habang nakangisi at binabayo ng suntok ang mukha ng dalaga. Noong makita iyon ni Micaela, ay agad na siyang nagradyo kay Lino habang kasalukuyan pang lumalaban. "Lino, do you copy?" "Go ahead, Micaela." "Lino, kailangan namin ng backup. Masama ang lagay ni Kim. Hindi ko rin siya masakluluhan. Abala pa ako sa kaharap ko." "Okay, Micaela. Ako na ang bahala." "Ting-ting, respondihan mo sila, Micaela. Tagilid na sila roon." "Team Isla de Peligro. Kulas, do you copy?" "Si Kulas ito, Lino. Go ahead." "Kulas, kailangan ko si Mancio. Papuntahin mo rito sa command center." "Copy that, Lino." "Bay Mancio, oras mo na para lumaban." "Ha? Hindi pa ubos ang kinakain ko eh." "Oh, Bay Alim, ikaw na ang umubos niyan." Wika pa ni Mancio, sabay abot kay Alim ng hawak niyang kalahating chocolate wafers. Kinuha muna ni Mancio ang kanyang lalagyanan ng tubig at uminom bago umakyat sa ikalawang palapag. "Lino, kailangan mo raw ako." "Oo, Mancio. Sa level 1 section D, naroon ang 3 babae. Humaharap sa 3 berdugo at mukhang tagilid na sila. Back-upan yun ni Tingting." "Walang problema, Lino." "Clea, do you copy? Proceed ka muna sa command center." Hindi na sumagot si Clea, pero bigla na itong lumitaw sa harapan nila. "Clea, pasuyo. Pakidala ako sa 2 ito doon sa section D, level 1. Naroon sila, Micaela. Dalhin mo na rin muna dito kung sino man ang may malalang sugat." "Okay, Lino." Sagot pa ni Clea at agad nang hinawakan ang balikat nila Tingting at Mancio. Sa bahagi naman ng section D, iniangat na noong berdugo ang kanyang kamay para bigyan ng malakas na suntok si Kim sa panga para mawalan na ito ng malay at maisagawa niya na ang kanyang masamang binabalak. Nang tamaan iyon ng magkakasunod na bala. Pagkalingon noong lalaki ay nakita niya sa malayo si Benny. Iika-ika na naglalakad habang hawak ng kaliwang kamay ang tadyang at ang kanang kamay naman ang may hawak ng baril na bumabaril. Napaatras ang berdugo at kumubli sa may likuran ng puno. Nasaktan ito sa tama ng bala dahil sa ulo na ito binabaril ni Benny. Sumigaw ng malakas ang lalaki at galit na sumugod kay Benny. Alam ni Benny na mahihirapan siyang labanan iyon ng mano-mano, lalo at hindi naman madaling mapapatay ng simpleng bala lang. Pero wala na siyang pagpipilian. Kailangan niyang paulanan ng bala para huminto sa pagbugbog kay Kim. Dinampot noong berdugo ang kanyang malaking palakol at akma ng ipapalo sa mismong ulo ni Benny nang biglang may portal na bumukas sa itaas niya. Nakita niyang may 2 lalaki na papabagsak sa kanya at dahil sa malapit na iyon, hindi niya na nagawa pang mailagan. Humiwa na ang mahabang itak ni Mancio sa mukha ng berdugo. Napabagsak ang berdugo sa lupa. Dahil maliban sa malalim na hiwa na nagawa ni Mancio sa kanya, mabigat din ang pagkakataga, gawa ng puwersa ni Mancio mula sa itaas. Inalalayan naman ni Tingting si Benny na madala sa gilid. Muling tumayo ang berdugo at galit na nakahawak sa armas. Noong muling umangil iyon, ay kasabay na ang pagsugod kina Tingting at Mancio. "Pare, saan ka?" "Ako sa taas, bay. Ikaw sa ilalim. Papatong ako sa balikat mo." "Sige," sagot pa ni Tingting. Habang tumatakbo papalusob ang berdugo, ay tumatakbo na rin papasugod si Tingting, habang nasa likuran niya naman si Mancio na nakasunod. Noong ilang hakbang na lang ay sumigaw si Tingting, "Mancio, ngayon na!" Wika pa ni Tingting sa bayuko. Agad namang tumalon si Mancio at pumatong sa balikat ni Tingting. At mula sa itaas,
ay isinagawa na ni Manshou ang kanyang atake. "Hitin Mitsurugi!" Sigaw pa ni Manshou. Si Tingting naman ang sumalubong sa berdugo, sabay padulas sa lupa at hiniwa ang magkabilang litid ng hita noong berdugo. Kaya agad iyong napayuko sa sakit. Noong muli siyang tumingin sa ibabaw, ay naroon na si Manshou papahiwa ang mahabang itak sa leeg na humiwa pa hanggang sa balikat, na nagpahiwalay ng balikat at kanang kamay noong berdugo. At bumagsak na iyon sa lupa na hiwalay ang ulo sa katawan. Samantala si Venus at Micaela naman ay patuloy na nakikipaglaban sa kanilang kaharap. "Manshou, tulungan mo muna si Venus. Mas mukha siyang tagilid kaysa dito kay Micaela. Ako na muna bahala kay Benny at kay Kim." "Sige, bay," sagot pa ni Manshou at agad nang lumapit kay Venus. Miss, ako nga pala si Manshou," sumagot naman si Venus. "Ngayon mo talaga naisipang magpakilala, no?" Wika pa ni Venus sabay yuko. Dahil paparating na ang malakas na hampas ng malapad na itak, agad namang hinawakan ni Manshou ang magkabilang dulo ng kanyang itak upang isalag sa itak ng kalaban. "Ang bastos mo! Nag-uusap pa kami, umaatake ka na kaagad!" Wika niya pa sa berdugo. "Miss Venus, ako na bahala dito. Talian mo muna ng tela yung sugat mo sa braso bago pa yan madumihan." "Oh, dahil nagmamadali kang makilala ako, tayo na maghaharap. Para kayo mga bading, pumapatol kayo sa babae. Ako ang harapin mo, berdugo." Wika pa ni Manshou sabay sugod doon sa berdugo. Masasabing perfect match ang dalawa dahil pareho silang matangkad at malapad ang katawan. Pareho din silang itak ang gamit na sandata. Mas mahaba lang kaunti ang kay Manshou. Noong magkalapit ang dalawa ay malapitan na ang kanilang laban. Nagawang maitapon ni Manshou ang itak ng kalaban sa malayo. Maging siya ay nabitawan na rin ang kanyang itak. Kaya mano-mano na ang kanilang laban. Naging hand-to-hand combat na. Isang malakas na walop ang binigay noong berdugo sa mukha ni Manshou, na sinagot naman ni Manshou ng isang bomba sa sikmura at isa rin sa mukha, na nagpapaling sa liig noon. At noong muling humarap kay Manshou ang berdugo, ay sumalubong naman ang patalon na round kick ni Manshou, na tumama sa mukha ng berdugo kaya napasubsob iyon. Mabilis na dinukot ng lalaki ang nakasukbit na kalibre 45 at pinaputukan si Manshou. Pero noong makita ni Manshou na nakatutok na sa kanya ang baril, ay agad siyang nagrolling sa lupa patungo sa likuran ng puno. At noong tumago sa kabilang bahagi, ay nakahawak na rin siya sa kanyang baril. Mano-mano silang nagbabarilan kahit pa napakalapit lang nila sa isa't isa. Noong magkadikit sila, ay nagtutukan na sila ng baril, pero pareho rin silang nakahawak sa braso ng isa't isa, kaya lahat ng putok ng baril ay puro nasa gilid ng ulo lang. Noong magkaubusan ng bala ng magasin, ay pareho nilang binitawan ang kanilang baril at sinimulan ang ground fight. Grappling ang ginamit na estilo ni Manshou, pero sa kasamaang palad ay mukhang walang alam ang berdugo sa grappling. Kaya mabilis na huli ni Manshou ang ulo noon habang nasa lupa sila. Nagtap naman sa lupa ang lalaki. Sabi naman ni Manshou, "Ano sa tingin mo ang ginagawa natin? Tournament? Pwede mag-top out kapag susuko ka na? Kamatayan mo ang katapusan nito, gunggong!" Wika pa ni Manshou, sabay bali ng tuluyan sa leeg noong lalaki. Doon na iyon nalupaypay at binawian ng buhay. Sa bahagi naman ni Tingting, agad niya na pinuntahan si Benny at inalalayan na madala malapit kay Kim. "Mang Benny, mukhang may bali ka sa tadyang ah." Wika pa ni Tingting. Sumagot naman ang lalaki, "Anong mukhang may bali? Bali-bali talaga ang tadyang ko, iyo. Dahil sa lakas ng suntok noong kalaban ko kanina." Ganun po ba? Sige pala, gamutin natin. Iangat mo ang damit mo." Agad naman siyang sinunod ni Benny.
Inilapat ni Tingting ang kanyang dalawang palad sa tiyan ni Benny, tapos nasundan iyon ng pagliwanag. "Ano, okay ka na?" tanong pa ni Tingting. "Akalain mo? Akala ko si Lino lang ang magikero sa inyo. Pati pala ikaw." "Oh, sige na, isunod mo na si Kim," wika pa ni Benny. Noong lapitan nila si Kim ay makikitang putlang-putla na ang labi nito. "Mang Benny, bakit siya namumutla? Wala naman siyang malaking sugat ah." Hindi sumagot si Benny at inusisa ang tiyan na bahagi ng dalaga, braso at hita. Noong walang makita ay agad itong ipinaling para makita ang likuran. Doon nila nakita ang nakatusok na kahoy sa likod ni Kim. At wala na itong malay. "Hala, ang laki ng butas," wika pa ni Tingting. Sumagot naman si Benny. "Ano Tingting, kaya mo ba itong gamutin?" "Hindi ko po alam ang Benny, pero subukan natin. Bubunutin ko ang sanga tapos buhusan mo ng tubig ang sugat niya para malinisan." Wika pa ni Tingting sabay abot ng malapad na latang lalagyanan ng tubig na kinuha niya mula sa bulsa ng kanyang cargo pants. "Ready ka na?" tanong pa ni Tingting. "Oh, sige." Hinugot na ni Tingting ang nakabaong sanga at agad ring binuhusan ni Benny ng tubig. Tanging mahinang pag-ungol lang mula sa dalaga ang kanilang narinig. Agad nang inilapat ni Tingting ang kanyang kamay sa sugat ni Kim. Noong magliwanag ang kanyang kamay ay dahan-dahan na rin iyong naghilom, pero hindi pa rin nagkakamalay si Kim. "Mang Benny, bakit wala pa rin siyang malay? Magaling na ang sugat niya oh." "Normal yan Tingting, dahil marami ang nawala sa kanyang dugo." "Ah, ganun po ba?" Ilang saglit pa ay lumapit na sa kanila si Mancio. "Kumusta ang kalagayan niyan, bay? Bakit walang malay?" "Marami ang nawalang dugo sa kanya, bay. Kailangan itong madala sa base natin." "Mang Benny, ikaw rin. Sumama ka na pababalik sa base." Sumagot naman si Benny. "Hindi maaari. Kulang na nga tayo sa tao. Magpapahinga pa ako. Hindi na. Ayos na rin naman ang pinsala ko." "Ikaw Venus, magpagamot ka na rin muna rito kay Tingting." "Ha? Paanong gamot? Ayos na itong tali." Sagot pa ng dalaga. "Hindi tali ang ibig kong sabihin, kundi paghilumin niyang sugat mo." "Ha? Talaga? Kaya mo yung Tingting?" "Oo, susubukan ko." Sagot naman ni Tingting. Inalis na ni Tingting ang nakatali na tela sa sugat ni Venus doon sa braso, saka hinawakan. Ilang saglit pa ay agad na rin iyong naghilom. "Bay Mancio, si Micaela, kailangan niya rin ng tulong." Wika pa ni Tingting. "Oo sige bay, ako na bahala." Wika pa ni Mancio at tumakbo na patungo kay Micaela. "Hi, ako nga pala si Mancio." Sabi naman ni Kim. "Ngayon mo talaga naisip magpakilala? Ikita mo ang kaunting pagkakamali ko lang rito, magiging pork chop na ako." "Ah, ganun ba? Sorry pala. Yan din ang sabi ni Venus kanina eh. Sige, ako na riyan." Wika pa ni Mancio sabay salag sa atake ng kalaban. "Hindi pwede Mancio, kailangan kong tapusin ang laban na ito." Wika pa ni Micaela sabay binangga ng katawan niya si Mancio na nagpatalsik naman sa lalaki. "Hay, ang titigas talaga ng ulo ng mga babae. Ma-pride." Kakamot-kamot na wika pa ni Mancio. Muling pumwesto ng magkadistansya sina Micaela at ang berdugo. Parehong nakahawak sa kanilang armas na katana habang nagtititigan ng matalim. Noong humapdi na siguro ang kanilang mata sa pagtititigan ng hindi kumukurap, ay nagdesisyon na pareho na maglaban na lang. Sa isang kisap mata ay magkasabay na silang umatake at noong magsalubong ay parehong humiwa sa isa't isa ang kanilang mga sandata. Pagkalampas ay pareho silang naistatwa. Napaluhod si Micaela dahil malalim ang naging sugat niya. Ang berdugo naman ay nakangiti lang kahit pa malalim ang hiwa sa liig na natamo. "Anong akala mo? Mapapatay mo ako sa isang malalim na hiwa lang?" Wika pa ng lalaki
Habang magkatalikod pa rin sila ni Micaela, dinukot ni Micaela ang nakasukbit na baril. Iyon ay ang kanyang reserba. Nilingon niya ang lalaki, sabay mabilis na ipinutok ang baril sa likuran ng ulo noon. Basag ang ulo at nagkadurog-durog. Doon na napalugmok ang berdugo. Ha? Anong bala yun? Bakit nagmukhang giniling ang ulo niya? Gulat na tanong pa ni Mancio. Sabi naman ni Micaela, isa iyong espesyal na bala. Double action bullet ang tawag roon at may kargang kemikal na para talaga sa mga aswang. Kaya kahit pa hybrid na aswang ay kayang pasabugin noon. Wow, meron na pala noon. Namamanghang sagot pa ni Mancio. Micaela, this is Lino. Do you copy? Status nyo dyan. This is Micaela. Katatapos lang, Lino. Proceed na kami sa level 2. Sumabat naman si Tingting. Negative, Kuya Lino. Walang malay si Kim at may malalim na sugat si Micaela. Ubus na ang baterya ko dito. Hindi ko na siya mapapagaling. Ikaw na ang gumamot sa kanya dyan sa base. Okay, copy na, Tingting. Micaela, back to base ka na. Isama mo si Kim. Sumagot naman ang babae. Pero kaya ko pa naman, Lino. Negative, Micaela. That's an order. Matigas na wika pa ni Lino na ikinagulat ng lahat. Copy that, Lino. Mahinang sagot pa ni Micaela na mukhang handa ng sumunod sa command ni Lino. Clea, pakipick up na sina Kim at Micaela sa Section D. Back to base camp na muna sila. Copy, Lino. Sagot ni Clea at agad nang kinuha ang dalawa. Mancio, Benny, Tingting at Venus, proceed na muna kayo sa level 2. Recon lang muna. Do not engage. I repeat, do not engage. Update nyo sa akin kung anong meron doon. Para makapaghanda tayo ng tamang fighting force na haharap sa mga kalaban na naroon. Do you copy? Recon only. Do not engage. Si Benny naman ang sumagot. Roger that, Lino. Over and out. Tara na. Recon lang daw. Walang magsasalita at dahan-dahan lang ang kilos. Maliwanag. Tanong pa ni Benny. Tumango naman ang tatlo. Nagpatuloy na nga sila sa paglalakad. Sa bahagi naman ni Lino, lumitaw na sina Clea, Micaela at Venus sa ibaba ng fire station. Agad namang lumapit ang grupo ni Magnus upang tulungan sila. Lino, may inihanda ka bang infirmary para sa mga sugatan? Oo, Magnus. Yung dulong kwarto sa unang palapag. Agad nang binuhat ni Magnus ang walang malay na si Kim patungo sa silid na sinabi ni Lino. Micaela, nasaan ang sugat mo? Tanong pa ni Lino. Inialis naman ni Micaela ang suot niyang black jacket at tumambad ang mahabang hiwa mula sa kaliwang balikat papatawid sa dibdib at umabot malapit sa tagiliran sa bandang ibaba. Biglang naglihis ng tingin si Lino. Naku! Bakit dyan pa? At mukhang mahaba pa naman. Sumagot naman si Micaela. Oh, bakit ka lumihis ng tingin, Lino? Ngayon ka lang ba nakakita ng ganyang kagandang hugis na dibdib ng babae? Hindi yun. Ayokong maging uncomfortable ka, kaya ayokong tignan. Mahaba-habang tahian yan, Lino. Wika pa ni Micaela. Hindi ko tatahiin yan. Maghihilumin na natin agad. Kailangan mo pang makabalik sa laban. Kailangan ka nila doon. Akala ko naman, Lino, ibabangko mo na ako eh. Hindi ah. Gusto ko lang na nasa tamang kondisyon ka kapag muli ka nang haharap sa laban. Paliwanag pa ni Lino. Rosalia, do you copy? Yes, Lino. Rosalia, bumaba ka muna dito sa harapan. Pakihugasan mo muna ang sugat ni Micaela bago ko siya gamutin. Copy, Lino. Oh, sige na, Micaela. Doon na kayo magkita ni Rosalia sa infirmary. May aasikasuhin lang ako. Agad nang tumalima si Micaela at si Lino naman ay nagtungo sa bahagi na kinaroroonan nila Kulas. Mang Nestor, naalala ko. Ang sabi mo kanina may tama ka, di ba? Oo, Lino. Isang daplis at isang baon. Nasa braso ko pa yung nakabaon na bala. Bakit? May doktor ba dyan sa inyo? Wala po. Pero susubukan ko kung may magagawa ako. Okay na ito, Lino.
Nilagyan na ni Nicolas ng halamang gamot. Hindi na masyadong masakit. Ah, ganun po ba? Pwede ko bang matignan? Ikaw bahala. Sagot pa ni Mang Nestor at inalis ang benda sa kanyang braso. Hinawakan iyon ni Lino at pumikit. Ilang saglit pa ay nagliwanag ang mga kamay ni Lino at biglang napaungol si Mang Nestor na nasasaktan habang unti-unting lumalabas mula sa sugat ang bala. Noong mailabas na iyon ay nagsalita si Lino. Brad, pahingi ng tubig. Wika niya pa kay Alim. Agad namang may iniabot na galon ng tubig si Alim. Binuhusan ni Lino ng tubig ang sugat ni Mang Nestor para mahugasan. Tapos ilang saglit pa, habang hawak pa rin ni Lino ang braso ni Mang Nestor, ay unti-unti nang kumikipot ang sugat hanggang sa bumalik na sa dati ang balat na wala man lang naiwan, kahit peklat, wala. Wow! May lihim ka palang talento dyan, Lino ah! Wika pa ni Mang Nestor. Ay, hindi po. Si Tingting talaga ang may kakayahang gumamot nito. Parang nahawa na lang ako. Dahil madalas, sa akin ang gagaling ang enerhiyang ginagamit niya sa panggagamot. Ayos pala, Lino. Parang gusto ko na tuloy sumama agad sa bakbakan doon. Ayoko na maging sniper. Pwede naman palang magamot dito kapag tinamaan eh. Lino, nahugasan ko na ang sugat ni Micaela. Pumunta ka na rito. Wika pa na Rosalia sa kum. Kape Rosalia, papunta na ako dyan. Sige po Mang Nestor, aasikasuhin ko na muna si Micaela. Sige Lino, maraming salamat sa paggamot mo sa sugat ko. Wala po yun, hanggat maaari, gusto ko walang masasawi sa panig natin sa digmaang ito. Sana nga Lino, sana nga. Nakangiting wika pa ni Mang Nestor. Agad nang umalis si Lino upang magpunta sa infirmary. Pagkarating niya roon ay nakahiga si Micaela sa isang stretcher habang wala itong suot na damit. Maging ang panloob nito sa itaas na bahagi ay hinubad na rin dahil kasama iyong nahiwa ng katana noong kalaban. Agad namang napatingala si Lino. Naku, bakit wala kang damit? Sabi naman ni Rosalia. Ano ka ba mahal? Atin-atin lang to. Tsaka, paano mo siya gagamutin kung may suot siyang damit? Nagsalita naman si Micaela. Oo nga Lino, paano ko magtatahi ng ganyan kahabang sugat kung may damit ako? Tsaka, naku, hindi na ako nito pwede mag-two-piece swimsuit. Siguradong magkakaroon ako ng mahabang peklat sa yoga. Tumawa naman si Rosalia sabay sabing, Huwag kang mag-alala Micaela, hindi ka magkakapeklat dyan kahit kaunti. Dahil hindi ka naman tatahiin ni Lino. Ha? Ano palang gagawin niya? E di lalamas-lamasin ng dibdib mo para gumaling ang sugat. Sira ulo talaga kayo magjowa, no? Wika pa ni Micaela. Pero noong makitang walang umingiti sa dalawa, ay agad ring nahinto ang pagtawa nito. Seryoso kayo? Tumango naman si Rosalia. Sabi naman ni Lino. Hindi ah. Pero parang gano'n na nga. Hay, ewan ko sa inyong dalawa. Sige na Lino, lamasin mo na kung lalamasin nang matapos na. Muli namang tumawa si Rosalia sabay sabing, Ano ka ba girl? Joke lang naman yung lalamasin. Sige na mahal, huwag ka nang mailang, narito naman ako. Gusto mo ba ako pa ang maglagay ng kamay mo sa dibdib ni Micaela? Tumango naman si Lino. Kaya kinuha na ni Rosalia ang dalawang kamay ni Lino at inilapag ang isa sa may bandang tiyan at ang isa naman ay sa may itaas na bahagi ng dibdib ni Micaela. Tapos pumikit na si Lino. Napaliyad naman sa sakit si Micaela habang unti-unting nagsasara ang mahabang sugat. Noong iangat ni Lino ang kanyang mga kamay ay wala nang bakas ng sugat. Ayos ka na Micaela. Magpahinga ka lang muna saglit, tapos magmerienda. Papabalikin kita mamaya sa site. Wika pa ni Lino. Inalalaya naman ni Rosalia si Micaela sa pagbangon. Wow, nice! Parang walang nangyari ah. Walang bakas ng sugat at hindi na rin masakit. Ang astig noon ah. Wika pa ni Micaela. I know right? Sagot pa ni Rosalia. Oh, halika na. Magmerienda ka na muna sa kusina natin. Magkakape rin muna ako. Kaya magsabay na tayo.
Wika pa ni Rosalia at sinamahan niya na nga si Micaela. Pansamantala muna natin puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 210. Bago po natin tapusin ang videong ito, ay pasalamatan muna natin ang ating mga major sponsors na sina Ma'am Aida Lasimet Calfe ng Qatar, Ma'am Connie Matias Narumi ng Japan, Ma'am Bernadette Arcalas ng Cooks Island, Ma'am Brittany ng Germany, at sa pinakabago nating sponsor na si Ma'am Rosemary Debrien. Maraming salamat po sa inyong suporta sa proyekto ng ating channel. Alam nyo naman siguro na may tinutulungan tayong mga bata para magkaroon din sila ng magandang kinabukasan. Naway patuloy pa kayong biyayaan ng ating puong may kapal at bigyan ng malusog na pangangatawan upang maipagpatuloy nyo rin ang pagtulong sa kapwa. Pinapasalamatan din po natin ang lahat ng mga naka-join sa ating channel membership. Maraming salamat din po sa inyong lahat. At sa ating mga tagapakinig, kahit like and comment lang po, ay ayos na rin iyon bilang tulong nyo sa ating channel. Kaya sana huwag nyo na rin ipagkait. Yun lang po. Mag-iingat po kayo palagi. At hanggang sa muli.